Yung pinanggalingan, saan kayo, kainta nga ba? Kainta. Palakpakan natin ng Lord at nakasama natin yung yung buto ka lang nakita sa pera, ang ng pamilya. Sige, sila na anak niyo pang iba. Amen. Kayo kinigin na, pero ako'y pawis na pawis. Ayan po. Masarap kasi magpuri sa Lord. Amen ba? Amen! Na-enjoy niyo ba si Lord sa pagpupuri ninyo? Amen! Dapat na-enjoy din kayo ni Lord. Ayan. Sige po, muli ay welcome. Welcome po ang lahat. Tayo ay tutungo na sa ating pag-aaral. At ngayong linggo na ito, tatawid na tayo sa panibagong sub-team. Ano nga yung ating tinatalakay ngayong sabi natin yung buong taon, ang ating team ay hashtag follow and hashtag share. Inuulit ko kasi nandito si Ate Rosie classmate. Uso dito dalaga ng pangalan. Ate Rosie classmate, Ate Penny classmate, may dalawang Juliana rin, Juliana ni May, Juliana, ayan, ang aking magandang inaanak dyan. Sino pa ba dalawa? O maraming Kate, maraming Chloe, amen. Bakit? Siguro dahil sa ating team na rin, ano? Yung nakaraang tinalakay natin, yung ating, sabi ko nga kanina, yung team natin na nilalakaran natin sa buong kalahating taon, iyan na yung ating ginawang team ng anniversary. Amen? Follow Christ together. So, hindi yan ang correct spelling ng together. Hina-highlight lang natin yung pangalawang taon natin bilang iglesia. Amen? At ang ating memorize na to, alam ko, pero basahin ko lang ulit, maliit na lang yun. Two are better than one because they have a good return for their labor. Ito naman na mas marami ang magagawa ng dalawa kaysa isa. Amen? Mas magaling bumukat, gumagaan ang anumang binubukat kung dalawa yung bumukat. At iyan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang anumang gagawin. Amen? Amen ba? Amen! Kaya gusto ko nandiyan sinama ko yan lagi yung active sa pag-amen. Kaya na nanimiss ko si Chante. Para sa ating sub-team, ito yung ating daraanan. Ang sabi sa Hebrews 3:1, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly glory, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Pansinin ninyo ay naka-highlight na yellow. Sabi dito, meron kayong heavenly glory. Okay, tuwayan lang sa taas. Diba? At paano tayo in-address dito sa verse na to? Holy brothers and sisters. Ibig sabihin, ang pinatutungkulan ng mensahe na ito ay yung mga tagasunod na ng Panginoon Jesus. Amen? Sa Tagalog. Kaya,
mga banal na kapatid, mga kabahati sa makalangit na pagkatawag, nauutan ako pagpagalit, makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Hindi lang siya apostol at pinunong pari, siya ay Panginoon. Sinasabi lang dito na apostol at pinakapunong pari kasi nire-relate nila ito sa mga Hudyo noong panahon na yun ay hindi pa kinikilala ang Panginoon Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? At maaari, sabi nga, meron tayong makalangit na pagkatawag. Yung iniligtas ka. At isang araw, makakarating ka sa langit kasama ang Panginoon, mabubuhay ka doon. Isa yun sa pagkatawag sa'yo. Sa milyong-milyong tao sa mundo, bilyon-bilyon na pala, isa ka sa pinili para mabigyan ng makalangit na pagkatawag. Amen? Meron din maliliit na, sabi nga yun, maliliit na purpose na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero generally speaking, meron tayong heavenly calling na lahat tayo ay tinawag para doon. Amen? Amen. So tatawid na ako para sa ating magiging tema. Yung nakaraan natin ay, tandaan niyo ba? The power of two. At meron tayong pinalakay na power of partnership. Bakit tayo binigyan ng power of partnership? Nakita natin kung paano ang Panginoon ay kumilos noong lumang tipan na sila Moises, si Shadrach, Meshach, at Abednego, yung pinag-aralan natin. Si Daniel, memorize mo person. At pagdating sa Bagong Testament, yung pinalakay natin yung nakaraan, nandyan yung mga apostol na binigyan ng kakayahan, kapangyarihan at otoridad para sa kanilang gawain sa Lord. At hindi lang sila ang tinawag para sa heavenly calling o makalangit na pagkatawag, tayo lahat. Ito, pare-pareho tayong binigyan sa pagkatawag na ito. Partnership in gospel. Hindi makuha. Naalisan nata ako ng boses. Excuse me lang po. Partnership in the gospel. Kanino bang gospel? Ano iba kundi gospel of Jesus Christ? Tone down, kids upstairs, pakikipag-partner sa Ebanghelyo. Amen? Sa ibang salin, yung Ebanghelyo ay binabanggit nila na good news or mabuting balita. At pag-aaralan natin, kukunin natin sa buong chapter 1 ng Ephesians. Amen? Pero ngayon, muli, introduction lang ito. Introduction pero mahaba. Amen ba? Amen ba? Payag pa kayo? Introduction pero mahaba. Babasahin lang muna natin yung verses 1 to 5. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa verse 1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace
and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. So muli, mga mananampalataya ang kinakausap dito at sinulatan, at ang sulat na ito ay para sa buong iglesia. Pagdating sa 3 and 4, 3, 4, and 5, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Si Apostol Pablo at saka si Timoteo, nung kapanahon na yun, kakaakyat pa lang sa langit ng Panginoon sa Book of Acts, wala silang ginawa kundi maghayag na mabuting balita. At ang church na nasa Philippi ay nadaanan na nila, nakapag-mission na sila doon, at nagtatag na sila ng iglesia doon. Kaya naman, yung mga mananampalatayang nandoon ay partner na nila sa Ebanghelyo o sa paghahayag ng mabuting balita. Basahin natin, mabilis sa Tagalog. Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus para sa mga taga-Pilipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus. Gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at Panginoon Heso Kristo. 3 hanggang 5, magpapasalamat ako sa aking Diyos. Tuwing naalala ko kayo, ako'y nagagalak. Tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalagana ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito ay inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, mula nang tinanggap natin yung magandang balita o yung mabuting balita ng kaligtasan, hindi natapos doon ang pagiging Kristiyano yung pananampalataya ninyo. Amen? Amen? Tayo ay nakikiisa o nakikipagtulungan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sabi ko nga, introduction lang ito, kailangan linawin natin dahil papalitan tayo doon sa hashtag share. Dapat malinaw sa atin, ano ba yung isi-share ninyo? Dahil pare-pareho tayo dapat ng katatayuan pagdating sa salita ng Diyos. Isang lengguwahe dapat ang lumalabas sa atin. Amen? Amen. Pag may nakausap tayo, dapat alam mo kung ano yung pag-share na gagawin. Kaya tatalakayin natin, what is the gospel? Napanood nyo ba yung the gospel of Judas? Si Judas may gospel. Na-feature siya sa History Channel. Medyo hindi ganun, may tama pero may mga mali din sa pagtalakay. Amen? Amen. Dahil walang gospel si Judas, iisa lang ang may gospel. Gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. Ibigyan natin ng kaunting sabi nga paliwanag o definition, what is the gospel? Ito ay magkakadugtong. Hindi ko na inilagay yung Greek word dahil hindi naman natin matatandaan. O hindi matatandaan. Pero ang
Ang word na gospel ay galing sa mahirap bigkasin eh. Sige na nga, gospel na lang. Amen. The word gospel literally means good message or good news. Kaya nga merong Good News Bible, merong The Message Bible. Ang buong yan, kung tatalakayin natin ang buong yan, ay nasusulat, ang buong Biblia ay gospel. Bakit? Kasi ang nasusulat sa Biblia is the good news concerning Christ and the way of salvation. Ang nakasulat sa Biblia, ang plano ng Diyos at ang plano ng Diyos para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. At pangatlo, pag pinagsama natin yung 1 and 2, sa madaling tandaan, the gospel is all about Jesus Christ. Amen? Lahat ng patungkol sa Panginoong Jesus, iyan ay gospel, ebanghelyo o mabuting balita. Sige, sinubukan natin sa Tagalog. Ang ebanghelyo ay literal na nangangahulugang mabuting mensahe o mabuting balita, pero rin magandang balita. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita tungkol kay Kristo at ang daan ng kaligtasan. At pangatlo, ang ebanghelyo ay tungkol kay Jesucristo. Amen? Kaya pag nadaanan natin ang gospel na to, makikita natin yung kabuuan patungkol sa Panginoong Jesus. Bakit kinailangan niyang bumaba, magkatawang tao? At ano ang makapaloob doon sa ginawa niya para sa atin? Amen? Bakit natin pinag-aaralan to? Ito ang sagot sa Mark 13:10. And the gospel must be preached to all nations. Sa Tagalog, at kailangan munang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Hanggang hindi na ipapangaral ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo, hindi darating at hindi muling babalik ang Panginoong Yesus. Amen? Dahil nais ng Diyos na mabigyan ng lahat ng tao ng pagkakataon na marinig ang ebanghelyo o ang mabuting balita. Palakpakan nga natin ang Diyos. Pag sinabing preach, hindi lamang para sa mga pastor yun. Hindi lamang yun sa mga Bible teachers. Pag sinabing preach, ipapahayag. Pag nagsalita ka ba, ano ang ginagawa mo? Nagpapahayag ka. Sa simpleng kwentuhan, sa simpleng nag-send ka ng message or word about God, yun ay pagpapahayag. Pagpapahayag, kung ano yung tinatayuan ng pananampalataya. At kahit pa paano, naaabot natin yung mga taong gusto nating bigyan ng mabuting balita. Amen? Amen. Yun lamang nagbigay ka ng word of encouragement sa mga taong may sakit, sa mga taong may matinding pinagdadaanan. Pag naririnig nila yun, iyon ay isang mabuting balita. Amen? Amen. Kasi nakakatulong yun sa kanila. Nakakagaan sa kanila at nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanilang puso. Ano ang sabi ng Panginoon? Bumaba siya mula sa langit, dala niya ang kapayapaan. Amen? Amen. Bakit? Kasi wala tayong kapayapaan, yung tunay na kapayapaan kung wala tayong relasyon sa Diyos. At iyon ang binigay sa atin ng Panginoon Jesus.
nagkaroon tayo ng direktang relasyon sa Panginoong Diyos Ama, sa banal na Espiritu, at sa Kanya mismo. Amen? Amen. The Gospel. Ang tatalakayin natin, yung Gospel mismo, lalagyan natin ng meaning. Gagawin natin siyang acronym o acrostic. Yung acrostic na kinuha ko, hindi ako ang nag-invento nito. Kinuha ko siya mula sa isang Bible study tools na ang mission nila ay magpahayag ng gospel. At ito, maaring acrostic ginamit ko galing sa kanila. Pero ang gagawing pagpapahayag ng Diyos dito, sa bawat linggo na magiging mensahe, ito yung gagawing personal ng Diyos sa atin. Kinuha ko siya dahil ito din ang pagkaunawa ko pagdating sa mabuting balita ng Diyos at sa plano ng ating Panginoon. Una, God created us to be with Him. Nilikha tayo ng Diyos upang makasama niya. Pwede naman wala tayo eh. Ako nga, pwede hindi na ipinanganak. Di ba? Kinortan daw ako ng nanay ko eh. Pero hindi ako nalaglag. At ako'y naipanganak. Pero, may plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya, kahit pinipilan ni Inang na ako'y mabuo, nabuo pa rin ako. Amen? Dahil may plano ang Diyos sa akin at gusto ng Diyos na makasama ako. Ganun natin, ipipersonal natin. Gusto ng Diyos, lahat kayo makasama niya. At lahat ng tatawagin ng Diyos na nasa labas ay tatawagin niya para makasama niya. Amen? Kahit dito pa lang sa lupa, kasama na natin ang Diyos. Hindi nyo siya makikita, nararamdaman nyo siya, dahil siya ay naninirangan sa inyong mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya kung meron pang hindi mananampalataya o hindi pa nagbibigay ng sarili, nagpapasakop sa Panginoong Jesus, pag dinaanan natin yung pag-aaral na to, baka mag-born again na. Amen? Amen. Pero ako naniniwala lahat na nandito ay may relasyon na sa Panginoong Jesus. Pangalawa, our sins separate us from God. Ang ating mga kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao sa pamagitan ni Adan at ni Eva. Pero dahil nahulog din sila sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon. Sabi ko nga, kung hindi kaya nagkasala si Eva at si Adan, ano kaya ang buhay? Pinag-isipan niyo rin ba yun? Siguro yung mundo ito ay talagang ito mismo yung paraiso. Amen? Kaya lang dahil nalaglag, nahiwalay tayo sa Diyos. Bakit nahiwalay? Hindi maaaring isama o makalapit ang sino man na may dumi, may kasalanan sa Diyos na banal. Hindi magiging katanggap-tanggap. Amen? Amen. Kaya naman, dadating tayo sa number 3. Sins cannot be removed by good deeds. Ang mga kasalanan ay hindi maaalis sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Isa lang ang pwede magbayad ng kasalanan. At yan ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus.
Kahit araw-araw, yung mga ginagawa ng iba, lumalakad, palukod, papunta doon sa altar, hindi kayang mabura mo ang kasalanan. Kahit magbuwis ka ng buhay, hindi mabubura ang buhay mo yung kasalanan. Isa lang ang pwedeng mag-alis, magbayad ng kasalanan natin, at alam naman natin kung sino dyan, kundi ang Panginoong Jesus. Kinailangan niyang ihandog ang kanyang sarili, namatay sa krus, at para pagdusaan, para hugasan, linisin ang kasalanan, at yun ay ginawa once and for all. At siya nabuhay na maguli. Kailangan mabuhay siya maguli kasi iyon yung katagumpayan at simbolo ng pagtanggap ng Panginoong Diyos Ama para sa pagbabayad ng past, present, and future sins natin. Amen? Ang kaibahan ng mga nananampalataya, nagkakasala pa rin tayo, hindi ba? Sino dito yung hindi nagkakasala? Patay lang ang hindi na nagkakasala. Paminsan-minsan sumusundot yan ng kasalanan. Nung nag-isip ka lang na masama sa kapwa mo, kasalanan yun. Yung tinatawag ninyo na white lie, na pinotektahan mo na hindi masaktan yung kausap mo, pero nag-lie ka, kasalanan yun. Amen? At kahit anong gawin natin, hindi isa lang ang makakapagdura ng kasalanan. Kaya darating tayo sa number 4. Paying the price for sin, Jesus died and rose again. Sa pagbabayad ng kasalanan, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Amen? Hindi taon-taon namamatay ang Panginoon. Isang beses lang naganap yung pangyayari na yun. Pero minsan, pag hindi tayo nag-iingat, parang patay si Kristo sa buhay ng mananampalataya. Amen? Amen. Bakit patay? Pwede kasi pinapatay natin, paulit-ulit natin pinapatay ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Kapag hindi natin tinatayuan yung ating pananampalataya. Amen? Kapag hindi siya ang nabubuhay sa atin. Kaya nga yung taong walang Kristo, ang tawag sa Biblia ay patay. Kasi yung Panginoong Yesus lamang ang nagbibigay ng tunay na buhay. Ang mga walang relasyon sa Diyos, maaaring humihinga sila buhay, pero they only exist. Andyan lang sila. Pero yung tunay na buhay na inilaan ng Panginoon ay hindi nila nararanasan, hindi nila nalalakaran. Amen? Amen. E. Everyone who trusts in Him alone has eternal life. Ang bawat nagtitiwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Dito pa lang, kasi may susunod na buhay. Mayroong buhay na wala na kamatayan. At iyon ay sa piling ng Panginoon. Ako excited na dumating sa buhay na yun. Sabi ng mga iba, ganyan ka lang eh, kasi wala kang pamilya, wala kang mga anak. Sabi ko, hindi. Siguro kahit posibleng totoo rin, kasi wala akong iniintindi, walang kapit sa akin yung tao, yung mga pag-aari, kayamanan. Pero pagdating sa Panginoon, dapat
lahat ng bagay ay walang halaga. Tuturing natin walang halaga ang mga bagay na yun para sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya nga sabi, hindi ko matandaan, iiwan mo ang pamilya mo, kakalimutan mo ang pamilya mo kung inuutusan ka ng Lord na mag-mission sa iba't ibang lugar. Amen? Sabi nga yung hindi lilipot sa pamilya is not worthy of Him. Kasi yung isang kwento ay Lord, susunod po ako, pero hayaan niyo muna po mailibing ko yung aking ama. Lord, susunod po ako, pero hayaan niyo muna po na ayusin ko yung maiiwanan ko. Amen? Napakaraming kwento ng mga mananampalataya. Nasa bingit ng kamatayan, gusto pang mabuhay, mangangako sa Lord. Lord, pagalingin niyo lamang po ako. Yung buong buhay ko, ibibigay ko sa paglilingkod sa iyo. Pero marami, naging totoo sa pangako, pero marami din na hindi. Amen? Napakaraming kwento. Lord, bigyan niyo lang po ako ng magandang trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, Lord, maglilingkod po ako sa iyo. Yung nagkatrabaho. Pasulpot-sulpot na lang sa church. Amen? Kung walang trabaho, consistent, umaaten. Hindi ko sinasabing hindi importante ang trabaho. Ang sinasabi ng Lord, unahin mo lang siya at ang lahat ay malalagay sa kaayusan. Sabi diba, Romans 8:28-29, ang lahat ay magkakalakit-lakit dahil may plano ang Diyos. Ang hinihintay lamang ng Diyos, yung tunay na pananampalataya at tunay na pagsunod mo sa Kanya. Amen? Amen. Kaya ngayon pa lang, yung buhay niyo, mabuhay tayo na ang pagtanaw natin ay nasa susunod na buhay. Na kahit, Lord, kasi binibigay sa akin si Lord. Sabi ko, Lord, kasi pag sumasakit yung buong katawan ko sa gabi, sabi ko, Lord, mukha yata sa pagtanda ko, parang magiging gulay ako. Pero hindi ko alam. Baka gagamitin mo pa rin yun para sa kaharian mo. Amen? Amen. Kahit naka-wheelchair, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero araw-araw, tumatayo ako, naghahanap buhay ako, nagbibigay ako ng Bible study, nandun ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Kaya ako'y, sabi nga sa lahat ng mga, kaya nakaka-relate ako kay Pablo. Binigyan siya ng Lord ng thorn on the flesh. Kasi mararamdaman mo yung sakit, yung nakahiga ka na, kung kailan ka mahina ka. Pero pag busy ka maghapon, halos hindi mo lang nararamdaman. Amen? Amen. Pero sa Lord, araw-araw may panibagong lakas. Amen? Pero tayo magreklamo. Lord, maski po ang tuhod ko, hindi po ako makakasamba. Lord, makati po yung lalamunan ko. Ayoko pong sumamba, ayoko pong sumama sa outreach. Lord, puyat po ako Sabi nga, mayroon ng 10,000 reasons para hindi ka maglingkod o sumamba sa Diyos. May 10,000 reasons din
para tumayo ka, sumamba at maglingkod sa ating Diyos. Amen? Amen. Kaya naman, sa number 5, life with Jesus starts now and lasts forever. Ang buhay kasama si Jesus ay nagsimula ngayon at mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, nagsimula yan nung tinanggap niyo ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Nagsimula yan na nanampalataya ka sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen? Amen. Huwag kayong malungkot. Masaya talaga naiiyak lang ako. Huwag kayong malungkot. Dahil ito ang pinakamabuting balita. Umalis ka man sa mundo na to, nasa mundo ito maligaya, at umalis ka man sa mundo ito, kasama mo ang Diyos. Amen. At aasahan mo paganda ng paganda yung buhay. Kailangan lang, hayaan natin si Lord. Hayaan mo ang Lord. Sa lahat ng desisyon mo, sa lahat ng gagawin mo, dapat lagi yung naka-anchor o nakadepende sa utos at sinasabi ng Panginoon. Kasi kung hindi, sayang ang pagod. Walang kapupuntahan. Sabi ko nga siyempre kami madalas kumain ni Ate Bid, magkasama ni Ate Bid yan. Sabi ko papakainin ko siya sa Tagaytay Highlands kasi may napakasarap na steak doon. Kaya lang ginto ang presyo. Ginto ang presyo. Hindi ko nasabihin kung magkano. Nagkaroon lang ako ng pagkakataong kumain doon dahil event ng GMA. At syempre, yung aming chairman ay membership para makapasok doon. Kahit kakain ka lang doon sa restaurant, kailangan i-endorse ka ng isang miyembro. Amen? Pero pwede naman sa Mario's 3.5 lang yung steak. At saka, meron malapit sa GMA, malapit sa, nakalimutan ko na, medyo mahal din, nasa 5,000. Amen? Pero, sa langit, kakaiba ang diet natin doon. Sa langit hindi na natin kailangan kumain. Amen? At ito yung buhay na nais ng Panginoon. Pero bakit hindi natin nararanasan? Hindi natin tinatayuan yung pananampalataya. Madalas, ang nasusunod pa rin natin yung sarili nating kakayanan, yung sarili nating kaparaanan, yung sarili nating gusto. Madalas sinasabi ko, ang gustuhin mo ay yung gusto ni Lord. Kasi kung ginugusto mo yung gusto ni Lord, sigurado may katagumpayan. Amen? Amen? Kasi madalas nilalapit sa akin na nahihirapang magdesisyon. Bakit tayo nahihirapang magdesisyon? Kasi lumalaban yung sarili, isip, sarili kagustuhan doon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Pero kung lagi bibitawan mo yung sarili mong gusto, kaparaanan, at susundin kayo sa Panginoon, nandun yung ipinapangakong buhay ng Panginoon. Amen? Amen? At dito na ako magtatapos, o di ba, may sila ngayon. Sabi kasi ni Ate Vivian kung mahaba daw ba. Sabi ko maiksi lang kasi introduction na. Di ba ate? At dito na ako magtatapos. Ito ay dugtong ng introduction verse natin sa Hebrews 3:1. Sabi dito,
Sa 14, we have come to share in Christ. If indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Ang mananampalataya hanggang dulo hindi bibitaw. Amen? Kaya nga ang sabi, pag sumakita ninyo ang inyong kaligtasan, hindi mo gagawin, hindi ka kasi sa English, work out your salvation. Hindi ka ang work out doon, hindi ka gagawa para sa kaligtasan mo. Gumagawa ka dahil ligtas ka. Amen? Gumagawa ka dahil ligtas ka. At ang iyong totoong ligtas, gagawa hanggang sa dulo. Dahil ipinapakita ng isang ligtas na mananampalataya hanggang sa dulo ng kanyang buhay, kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ang maghahari sa kanya. Si Kristo ang kanyang Panginoon at si Kristo ang kanyang buhay mismo. Katagalog, sapagkat tayo'y magiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang katapusan. Dugtong natin sa una, meron tayong heavenly calling. Ang heavenly calling natin, maging partner tayo sa paghahayag ng gospel, mabuting balita o ebanghelyo. At sa dulo, habang ginagawa natin yun, nakikibahagi tayo kay Kristo. At ang sabi, dapat matatag. Araw-araw tumatatag ka. Kasi araw-araw may panibagong experience ka na natatanggap sa Lord. Amen? Araw-araw, baka hindi mo lang pinapansin. Pero yung bawat gising mo, sabi ko nga, hirap ako magdamag kasi kumihirap ang aking buong katawan. Pero bawat gising ko, itinatayo ako ng Panginoon para gawin yung mission ko sa mundo na ito. Amen? Amen. Yung hanap pera, matatapos din yun. Amen? Pero, sabi nga, 2.5 years, magre-retire na ako. Kaya lagi na kami magkasama ni Ate Vivian. Araw-araw hahayo na kami. Amen? Kasi anong tinatalakay natin? Ang utos ng Panginoon, 2x2. Nag-raise siya 2x2 at nagpadala siya ng 72 others. Amen? Dahil yung buhay natin, kaya mas sayang yung panahon. Kung may oras ka, dapat ginagawa na natin yung paghahayag ng mabuting balita. Amen? Amen. Kasi kaya ka mabuting balita o dito sa tao dito, hindi mo kaya sabihin. Hindi pwedeng sa'yo lang. Kaya nga yung steak na kinain ko sa Tagaytay Highlands na isi-share ko Bakit? Sinusubo mo pa na matutunan mo. Sabi ko, bagay na bagay pa na to sa mga naka-dentures. Kasi hindi mo na hukuyain. Kasi may nakakain kang steak na ang kunat-kunat. Amen? Yun talagang lasak na lasak mo yung linamnam na talagang kunting nguyalan. Kunting nguyalan halos natutunaw na sa iyong bibig. Amen? Dapat ganun natin tinitreat ang mabuting balita. Sobrang ganda na, sobrang sarap na para hindi mo ikwento sa iba. Ang hinihingi lang ng Lord, ikwento mo. Lalo na ngayon, napakadaling magkwento dahil social media. Dati text lang ngayon messenger na. Amen? Ano ba na? Instagram na, may TikTok pa, napakarami. Kaya nga, ang hamon ko sa mga youth, minsan naman, i-TikTok ninyo yung napag-aralan nyo sa Bible study. Minsan naman, i-TikTok nyo yung isang awit, yung awit ng Lord ang sinasayaw nyo.
Minsan naman, i-tiktok nyo kung paano masaya na maging isang mananampalataya. Pero hindi lang talaga ako marunong sumayaw. Hindi, camera siya ako eh. Hindi ko kayang mag-tiktok. Amen? Ayan, si Jessie, laman lagi yan. Lagi yan may my day. Amen? Lagyan mo rin ang caption sa ilalim. Sabi nga, huwag lang my day ng my day. Yung my story, yung lagyan nyo ng kahit kapiraso patungkol sa Diyos. Katulad ng binanggit kanina ni Pastor Aris, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili dahil alam niya, nakuha na yung highest honor dahil kasama na si Lord. Amen? Amen. O pag nag-retire ako, pwede tayong mag-enroll sa GM. Tingnan natin kung sino magkakaroon ng highest honor. Amen? Once a week lang yun. Sino ang sasama sa amin ni Ate Bibia mag-enroll? Amen? Amen. So, iyon yung buod ng gospel, ebanghelyo, o mabuti o balita. Gaya na, no? Magdala ka na mag-a-attract ng tao. Ayan, no? Nakaka-attract ng atensyon. Diba? Meron na ka lang na mag-a-attract ng atensyon ng tao. Ma-isi-share mo na. O pwede mo sabihin, ganda naman ang anak mo, gift of God kasi ito. Amen? Diba, i-share mo na. Kaya, sabi nga, maging bukas lang tayo sa lahat ng dumarating sa atin, nakakausap natin, makakakuha kayo ng tempo kung paano maibabahagi ang ebanghelyo. Kaya na kailangan mag-ipon muna tayo nung alam natin tungkol sa ebanghelyo. Kaya dadaanan natin yung buwan na to, mag-aaral tayo patungkol sa gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, dahil Communion Sunday ngayon ay ipapamahagi po yung elemento ng ating Holy Communion. Yung ganitong bihis mo talaga pang communion. Joke lang. Meron lang sinusunod na kulay, sumasali lang kami sa praise team. Tinatawanan ko po si Pastor Aris para sa Holy Communion. Tinatawagan ko po si Sister Pioli para awitan natin ang Panginoon. Awitan na natin ang Lord. At sasamba lang tayo ng isang awit pagsamba.